po tayo lahat. Nais ko po ipakilala sa inyo ang ating mga kapanayam itong araw na to. Sa ating po mga kapatid na Muslim, si Hainab Abdul Majid. Binibining Hainab Abdul Majid. Sa ating po kasundaluhan, si Staff Sergeant Ferdinand Balahay, Philippine Army. Mula po sa ating BPO industry, si tatrabaho sa isang call center, si Binibining Bernadette Sese. At ang dulo po, isa sa mga idol nating teacher, galing sa ating public school system, si Binibining Jesusa Antiquera. Mag-uumpisa na po ang talakayan. Maupo po ang ating mga panauhin at syempre ang ating Pangulo sa entablado. At... Kailangan nun yung tulog. Alalayo ko. Kaya niya. Sige, sige. Kaya. Support naman natin, support. Alalayo ko kayo. Huwag na po kayong makihiya. Baka mawala. Alalayan ka po. Boss mo naman yan eh. Okay. Yan. Ito muna. Yan. Patong muna isang step. Sige, hindi kayo mahulog. Sagot namin kayo ni Sergeant. Ayan, Sergeant. Sagot ka ni Sergeant. Ay, nakakaya sa iyo, sir. Sorry po. Sige, ma'am. Dali. Kaya natin. One. Okay. Yo. Ay. Napaponscious na po ang ating teacher. Bakit na rin? Yun na. Kaya Okay. na po. Kaya na. 1, 2, 3. Yeah. Congratulations. Nalit po kasi, sir. Sorry po. No problem. Pwede na po siguro tayong mag-umpisa sa ating pagtatanong at ang una ko pong tatawagin ay si Jainab Abdul Majid. Siya po ay isang volunteer at coordinator ng Gawad Kalinga sa lalawigan ng Sulu. At siya po ang unang magtatanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning po, Mr. President. Ay, okay. Mahina ko. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning po, Mr. President. Morning po. Ako po ay isang nanay na marami pong mga pangarap sa aking mga anak. At kasama na po sa mga pangarap na yon ang isang pangarap para sa mapayapang Mindanao, lalo na po sa Sulu. Mr. President, ang tanong ko po is, what are your investments towards a peaceful, towards a lasting and sustainable peace in Mindanao, particularly po sa Sulu? Ano po yung kayang itaya ng ating pamahalaan para po magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao, lalong-lalo na po sa Sulu? Maraming salamat po. Salamat po. Talagang nagdadamayan ho tayo maski sa pagkamitan ng mic. Yung unang-una po, talagang priority po ng ating mga peace advisors, yung paghahanap ng katahimikan at kapayapaan at yung talagang long and final agreement on the solution to peace, to attain peace in Mindanao. Nabuo na po natin yung negotiating panel tungo dito. Sila po ay nabigyan na ng kanilang instructions sa negotiating parameters. Nakipag-ugnayan na rin po tayo sa bansang Malaysia kung saan sila yung third-party facilitator. Okay. At tayo po ay hopeful na talaga naman pong mas malapit na yung starting position ngayon kesa nung araw. At ang minumukay nga ho natin, ito ay dapat maging all-inclusive. No? Lahat ng mga may tinatawag nating stakeholders na apektado nitong peace agreement nito ay magkasama-sama dito sa dialogong to at mag-uumpisa, kung di ako nagkakamali, itong buwan na to,
Oktubre. Kung hindi ho, ay yung pinaka-late na po sa November. Ngayon, pag nandun po yung katahimikan, natural po, pwede na natin pasukan lahat ng ibang mga pakakailangan. Lalo na po doon sa kabuhayan. Yung kakulangan ng kabuhayan, siya nagiging talaga ugat ng ating hindi pagkakaintindihan dyan. At yung mga iba naman po na gusto natin itulak rin, ngayon may problema po sa Mindanao ang kuryente, at ang pagkaintindi ko po, baka ngayong hapon ay maayos na natin at least itong brownout sa kasalukuyan, magiging tungo rin yung power, ang pag-unlad na ekonomiya, mababawasan ang pagkadispaya ng ating mga kapatid po sa kabuong Mindanao para naman po manumbalik sa sistemang umiiral sa ating po mga batas na ipinapatupad na dapat makinabangan lahat po. Salamat po. Ayan. Salamat. Ang susunod pong magtatanong ay isang miyembro ng ating hukbong katihan ng Pilipinas na si Staff Sergeant Ferdinand Balahay. Siya po ay 14 years of service, Gold Cross Medal Awardee, Bronze Cross Medal Awardee, at Military Merit Medal. Ito, pakinggan po natin, Sergeant. Magandang araw po, mahal na Pangulo. Ito po yung tanong ko, mahal na Pangulo. Ano pong programang naghihintay sa mga sundalo, lalo na po doon sa mga sundalong nasasabak sa digmaan? Ayan. Salamat po, kapatid. Dito sa pamahalaan ni Noy, lahat may pagkakataon magsalita. Palakpakan po natin yung freedom na kakamit natin. Totoong may demokrasya po dito. Pinapasalamatan po kayo namin. Ayan. Salamat. At least dito may freedom po tayo. Back to you, President Noy. Salamat po. Huwag natin kalimutan po yung education, di lang naman po yung CHED, yung tertiary level. Meron din po tayong DepEd na kasama at meron din po yung TESTA. Baka pwede hong tingnan kung gaano kalaki yung inalaki ng budget po ng DepEd para maalala po natin na hindi pinapabayaan ang edukasyon. Yung ating pong kasunduluhan, Pilipino din. Sila po inaatasan, tinatayang buhay para pangalagaan ang ating pong katahimikan, di po ba? Pero habang pinapagawa natin yun, tila inaapi ang ating kasunduluhan. Sample po, ang ating Philippine Navy, meron pong maraming barko. 132. Ang binabantayan po nilang coastline, 36,000 lang naman po nautical miles. So bahala na ho kayo mag-compute kung ilang miles ang dapat tahakin ng bawat isa sa 132 barkong to. Siguro naman po, hindi natin minumukahi yung mga taga-Philippine Navy habang nagbabantay ng ating pong karagatan, lumangoy na lamang o sumakay sa gulong na inner tube. So tayo po, minabuti natin huwag namang makalimutan. Sila po, sa bilang nila, hindi na nagbago mula noong 1986. Dadamutan pa natin ng equipment. Talaga naman pong sila ho yung sobra ng kaapihan ang napapala. So tungo po doon, itinaas po nga ang budget ng ating AFP mula sa 57.8 billion in 2010 to 104.7 billion in 2011. Kasama na po doon ang 5 billion para sa modernization ng ating pong AFP. Pag modernization po, dinadagdagan rin natin yung kakayahan. Tulad ng pag-evacuate ng mga sugatan na ngayon po parang alsat chamba kung makahanap ng helicopter o C-130 magdadala sila sa gamutan. Yun po ay dahil nga ho, lahat ng Pilipino dapat po natin pagsilbihan. Yung AFP po, hindi naman sila inobliga na suluhin ang hirap sa taong bayan. Maraming salamat po. Mr. President, meron pong gustong magtanong sa inyo galing dito sa audience. Masasabi ko po na siya ay galing sa youth sector dahil siya po ay 16 years old. Kaya ito po si Raisa Nagrampa.
Magandang umaga po sa lahat at kagalang-galang na Pangulo. Ako po ay nag-aaral sa St. Scholastica's College, taking up commerce po. Concern lang po ng mga kabataan ngayon, kung sakali po na madagdagan po ng isa pang taon ang edukasyon, ano po ba ang pwedeng maging programa ng pamahalaang Aquino para masiguro po na lahat ng kabataan ay mabigyan ng sapat para po mabigyan ng equal opportunity na makapag-aral? Thank you po. Salamat rin po. Well, number one, no, yung ating basic education ay dapat nga ho free. Kaya nga, ang laki na idinagdag po ng budget ng DepEd para masiguradong maibigay yung pagkakataon sa bawat estudyante. Alam mo nyo, marami ho nag-iisip, 2 taon na dagdag pasakit. Ang sabi nila, dagdag sa allowance, pamasahe, etc. Pero alam mo nyo, marami ng mga study na nagpapakita, bawat taon na idinadagdag, may corresponding increase sa earning capacity ng estudyante, number one, at nagpapalaki po. At hindi ho, pantanda ko doon sa study, mga 2% ho yata idinadagdag sa gross domestic product. In short, yung bata na ngayon para bang kung sasabihin natin pinapakain, may embudo. Yung dunong, talagang pinapasak sa kanya lalamunan, yung sobra-sobrang minsanan. Alam mo ba niyo, pati yung bansang Myanmar, na hindi naman po iniidolo ng marami, sila po 11 years na po yung basic education. Pero tayo nga ho, tayo na lang sa buong asa ang 10-year program. In short, yung estudyante Pilipino, kailangan matuto yung parehong natututunan sa ibang bansa sa mas maiksing panahon. Yung pagdagdag na lang po ng kinder, sanayin mo na mag-aral. Pagpasok ho ng grade 1, sa mga test na ginagawa, ang laki na ng diferensya sa dami na natutunan. Madaling salita po, pag-graduate mo pag-graduate ay pa mga estudyante, dapat naman sana sapat yung dulong, sapat yung kakayahan para maganda yung trabaho mapapasukan. Hindi po mangyayari yan kung parang sa sistema nga ho ngayon, tatapusin mo yung grade school, yung kinulang ituro doon, tuturo sa high school na 1 taon, yung 4 years, naging 3 years na lang. Pagdating ng college, babawiin yung 1 year ng high school, yung 4 years ng college, 3 years na naman. At lahat yun, sakripisyo ng bata na ipilit niyang matutunan lahat nung hindi nakuha ng mga unang mga baitang. Yun po ang hinahabol natin at pipilitin nga natin, sama na ng mga scholarships sa talagang lahat, mabigyan ng pagkakataon. Thank you po. Salamat, President Noy. At mula dito sa loob, punta po tayo sa pinakamalamig na parte ng Pilipinas, sa Baguio. Pakinggan naman po natin yung mga kababayan natin sa Baguio. Naimbag ngagsapam, Apo Presidente. Si Alex Bangsoy po ito, Regional Desk Officer ng Tuloy Pinoy, ng Yellow Force at ng Pinoy Lawyer. Ako po ang inatasang magtanong. Ang tanong po natin po sa inyo, Apo Presidente, hindi po lingid sa kaalaman ng karamihan na ang Cordillera ang isa sa mga pinakamayamang rehiyon. At meron nga po tayong mga malalaking negosyo, lalong-lalo na po ang mining at ang power sector na nagtayo ng malalaking negosyo rito. Ngunit bagamat maraming malalaking negosyo, marami po ang nasasadlak sa kahirapan. Ang rehiyon po ng Cordillera ang isa sa pinakamahirap dito sa ating bansa. Kaya po ang aming tanong, ano po ba ang iyong short-term, medium, and long-term plan para sa Cordillera na makakaapekto at para maibsan ang kahirapan dito? Marami po salamat. Maraming salamat rin po. Naimbag, bigat ho yata dapat ambati. Tama po sa sinabi nyo, napakaraming ang yamang nandiyan sa Cordillera, nandiyan po yung na-udlot, na autonomy po nyo rin. Kayo po ang watershed resource ng buong Pilipinas, actually ng Luzon po pala. At kailangan naman po matamasa nyo yung biyayang ibinibigay nyo sa buong bansa. So, yung short term po dito, dapat talagang yung sa governance po nyo, no? More and more tutugunan. Number one, sa mining, isa sa pinakamataas ang potential sa inyo ngayon. Sa mining, ang pananaw po natin dyan, ang komunidad ang nagdidikta. Ito ba gusto ninyong pahintulutan? Ito ba ay tumutugon doon sa mga safeguards para proteksyonan yung environment? Oo o hindi. Kayo dapat maging makilahok. Kayo dapat makilahok. Kayo dapat ang pakinggan ng boses tungo sa pag-exploit natin ang inyong mineral resources. Sa reforestation program, syempre sa inyong magmumula. No? At yun po ay talaga